ng palakpak, kapatid. Hallelujah! We praise your name, God. We glorify and magnify you. Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Muli na kami ay ginising mo at binigyan ng pagkakataon upang makapagpuri at makapag-alay ng aming mga awitin ng pasasalamat sa iyo, Panginoon. Sa naging katapatan mo sa amin noong nagdaang taon, O God. At sa katapatan mo pa rin ngayong 2026, O God. Kaya Lord, as we welcome this year, O God, pupunuin po namin ito ng awitan, ng pasasalamat, ng pagpupuri, upang maparangalan ang pangalan mo sa aming mga buhay. Kaya Lord, prepare our hearts for today. Nawa po ng lahat ng mga paparating pa lamang ay patuloy niyong ingatan at makarating sila ng ligtas, Panginoon, upang makasama namin sa oras na ito. Muli, O God, may we invite your presence to be with us in this morning. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Ayan, pwede mo bang sabihin sa katabi mo, Happy New Year! Happy New Year! Ayan, simulan po natin sa pagpupuri ang umaga nito. Hallelujah! Yes, Lord! Tunay kapatid na napakabuti ng Diyos. Amen? At ang kapatihan niya ay hindi nagbabago. Hindi nagmamaliw. Let's sing to the Lord. Sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras, dakila ang iyong mga gawa. Ikaw ang pag-asa, nagagalak lahat ng iyong likha. Umaawit, pupuri sa iyo. Nananalig sa kabutihan mo. Napakabuti mo, O Diyos, sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Napakabuti mo, O Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, iaalala, itataas ka sa buhay ko. Itataas ka sa buhay ko. Minsan ba? Sa lahat ng oras, dakila ang iyong mga gawa. Ikaw ang pag-asa, nagagalak lahat ng iyong likha. Umaawit, nagpupuri sa iyo. Nananalig sa kabutihan mo. Napakabuti mo, O Diyos. Ang Diyos natin ang totoo. Kailanman, may kang tapat. Napakabuti mo, O Diyos. Hindi magbabago. Papuri at pagsamba, inaalay, itataas ka sa buhay ko. Itataas ka sa buhay ko. Hallelujah! Mga kapatid, hindi natin masukat ang kaputihan ng Panginoon. Amen? Kaya sa umagang ito, patuloy natin siyang maawitan. Sapagkat hindi nagbabago ang kanyang katatagan. Come on, let's sing. Umaawit, nagpupuri sa iyo. Nananalig sa kabutihan mo. Napakabuti mo, O Diyos, sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah! Panginoon, itaas ang iyong kamay sa Panginoon. Iaalay, itataas ka sa buhay. Napakabuti
magkakailanman. Tunay kang kapato, napakabuti mo, O Diyos. Pag-ibig mo'y di nagbabago, papuri at pagsamba, iaalay, itataas ka sa buhay ko. Oh, 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 itataas ka sa buhay ko. Oh, 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 oh. Langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Come on, church! Gawin na natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon. Ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Come on, church! Sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla, ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan ko'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan ko'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Come on, church! Can we raise our hands as we sing? Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan ko'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. All together! Langit ang aking nadarama, hallelujah! Ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Tunay Panginoon, langit ang aking nadarama sa iyong presensya. Ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! We give you praise, God! Langit ang aming nadarama sa piling mo, O Diyos. Hallelujah! Kapapagin, purihin mo ang Diyos sa kawitan, sa palakpakan, sa sigawan, gamit ang iyong mga labi. Hallelujah! Come on, church! Can we shout hallelujah? In 1, 2, 3, hallelujah! Yes, Lord! Oh, hallelujah! Tunay po, Panginoon, langit ang aming nadarama sa piling mo. Salamat po dahil sinimulan namin ang taon na ito, Panginoon, na kaming magpupuri, na kaming magpapasalamat, na kami, Panginoon, ay aawit para sa iyo. Hallelujah! Salamat po sa kabutihan mo. At sabi po ng ating salita, ng salita ng Panginoon, sa umagang ito in Psalms 100 verse 5. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, pwede bang itaas ang kamay ng mga naniniwala na ang Panginoon ay mabuti? Hallelujah! Ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman at ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. Kapatid, naniniwala ka ba ng kabutihan ng Diyos ay mararanasan ng iyong salinlahi? Pwede ka bang sumigaw ng hallelujah? Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, God. Lord, nandito po kami sa umagang ito. Bitbit ang aming pasasalamat. Bitbit, Panginoon, yung mga pangako mo at yung katapatan mo na hindi magbabago kailanman, O Diyos. Kaya hayaan mo na kami minsan pang umawit sa'yo ng buong puso. Hallelujah. 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 Praise Lord God.
Pwede po ba natin itaas ang ating kamay habang aawitan natin ang Diyos? Panginoon, dakilang ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo. Come on, church. Hallelujah. Thank you, Lord. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawan at binigyan mo pa ng tinig. Tinulungan mo umawi, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Ang papupuri at sasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Tunay na sa'yo namin iniaalay ko, Diyos. Kaya minsan pa, hayaan mong awitan ka namin kay Bodi mo. Kay Bodi mo, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi maalala. Hallelujah. Salamat dahil pinatawad mo kami, O Diyos. Ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinulungan mo umawi, kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasabi. Ang pagpupuri pa sasalamat ay sa'yo nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pa sasalamat ay sa'yo. Para sa'yo lamang, Lord. Ang tunay na Yes, God. Sambay sa'yo lamang iaalay. Puri pa sasalamat sa Panginoon ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita
ako, O Diyos, kay buti. Minsan pa ang mga Panginoon kapatid, ikaw lamang, yes Lord. We declare today, ikaw lamang ang tiwala sa aming Panginoon. Bibig, ikaw lamang, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita ibinsan pa. Ikaw lamang, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita ibig. Ikaw lamang, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti. Minsan pa, ikaw lamang, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita ibig. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti. Kapatid, isigaw mo, napakabuti ng Diyos. Napakabuti mo. Yes, O God, napakabuti mo aming Diyos. Hallelujah. Oh Lord, you are so good. Ang iyong ika'y luwag, hatiin ka. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko. Minsan pa, napakabuti, napakabuti mo. Hallelujah. Aking Diyos Ama, ang iyong mga nilikay na pumuli, ika'y luluwag, hatiin ka. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Sabay-sabay po natin awitin. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo. Kapatid, itaas mo ang iyong mga kamay sa Panginoon. Hallelujah! At awitin mo ng buong puso, alay sa pagsamba. Minsan pa lahat ng papuri, lahat ng papuri. Hallelujah! Pagluwalhati, alay sa'yo, Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo,
sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! We worship you, Jesus. We honor you, Father, in this place. We magnify you, O God. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah! 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 Aming Diyos na banal at tagila sa lahat. Mga kapatid, pwede ba natin itaas yung ating kamay? Tanda ng ating pong pag-acknowledge ng ating Diyos ang siyang kailangan natin sa lugar na ito at sa ating buhay. Panginoon, ito po ang kamay na yung mga anak ngayong umaga, Lord. Nagpapakita ng aming pagpapakumbaba, surrender, itong mga buhay na ito sa iyo, Panginoon. Sapagkat, Lord, kung wala kayo sa aming buhay, wala rin kami, Panginoon. Kung wala kayo sa aming buhay, Panginoon, wag na lang kaming tutuloy, Panginoon. Sapagkat kayo po ang kailangan namin, Panginoon. Eh Lord, nawa sa aming awitin, sa aming mga pagpupuri, at sa aming pagtaas ng kamay, sa aming pagpalakpak, nabigyan namin kayo ng kaluwalhatian. Nabigyan namin kayo ng karangalan sa lugar na to. Eh Lord, minsan pong muli, ito po ang aming mga palakpak. The best clap offering na para sa iyo. For you deserve it, Lord God. Hallelujah! Pwede ba tayo sumigaw ng hallelujah in 1, 2, 3? 1, 2, 3, hallelujah! Hallelujah! Jesus naman po in 1, 2, 3. Jesus! Hallelujah! Panginoong Jesus, kayo po ang dakila. Kayo po ang siyang aming itataas sa lugar na ito. Walang iba. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. Ako po si Ate Edith. Ako ay head ng Outreach Ministry at kami po sa araw na ito ay may ginaganap na ministry fair. So sa ngayon po ay ini-invite namin ang lahat na mag-involve sa outreach dahil ito po ay mandated ng ating Panginoon na maibahagi ang good news. So kayo po ay iniimbitahan namin, mayroon po kaming visitation team, mayroon din kaming evangelism at mayroon pa kaming care group. Pwede rin kayo ma-involve kahit ang isang once a week pwede naman. So tumugon po tayo dahil ito po ay ikaka-glorify ng ating Panginoon. We said, we go, and we reach out. TGA Dasma Outreach Department! If you're alive and you've been redeemed, rise and sing, rise and sing. If you've been touched by the mercy King, rise and sing. Hi, this is TGM Dasma and we're inviting you to dance ministry. If you were bound Natin na ito po ay isang privilege, no, na makapakinig po ng salita ng Diyos at alam natin we will not depart from this place na wala pong sinasabi ang Panginoon sa atin. Amen po ba? Tayo pong lahat ay meron pong inaasahan ngayong umaga, no. At ayan po, no, tayo po ay magsisimula, and again I want to thank God for the privilege, no, to share His word this morning. At I'm just a mouthpiece, no? Ang Diyos po ang siyang maitaas sa lugar na ito. Ayan. Meron po tayong mga ipapakita. Mga listahan po to. I think ang iba po dito ay familiar na. Familiar po ba kayo dyan? Nababasa nyo sa likod? Ayan po, no? Kung familiar po kayo dyan, we pray for Israel, the world, and our fellow Christian that are being persecuted, no?
So sa iba't ibang lugar po, may mga Kristiyano daw po na hindi lang pinipersecute, but they suffer death. No? Nababalitaan niyo po ba yon? Nigeria, Pakistan, Bangladesh, India, even in China, some of our beloved na brethren, sila po ay nakakadanas ng persecution. That's why we need to pray for them. We need to pray for other countries para po sa peace, sa Russia, sa Taiwan, no, dito sa Southeast Asia na kung saan meron pong tension. We pray for Russia, for Ukraine na may gera. We pray for Thailand and Cambodia ngayon na nagigera din po. No, yan po ay mga nasa listahan po natin yan. At what else po? We pray for our country. Pinagpipray ba natin ang ating bansa? Amen. We pray for a born-again Pilipinas. Palagi pong nasa listahan yan. We pray for Philippine government, yung ating mga leaders, makakilala sa Panginoong Jesus so that they will serve the country kung paano po dapat sila maglingkod. Hindi para mag-corrupt, hindi para magpalakas ng kanilang kapangyarihan, but to serve our country by loving our country. No? So that our economy and peace and order sa ating bansa po ay mangyari, maiahon ng bansang Pilipinas, magkaroon ng maraming trabaho because wala na pong nagko-corrupt, marami pong gustong investor. Iba po, yan po yan eh. Domino effect po. Maganda ang gobyerno, maganda rin po ang trabaho. Magkaroon ng guidance sa small businesses, no? God's guidance, no? Small businesses. Ayan po. And hearing on corruption. Patuloy pa rin ang corruption. Kahapon may binalik na pera, limpak-limpak. Napanood nyo? Bilyong pera. Pero enough po ba yon? Wala bang kulang doon? Wala pa rin bang naibulsa doon? Ibinalik ang ibang mga kotse. Bakit po? We are praying for a country na kung saan po sana po ang mga leaders ay magiging tuwid. Yan po yan. What else po? Atin pong ipinapanalangin ang ating simbahan. Do we pray for our church? Do we pray for spiritual growth ng bawat isa sa atin? Sa mga nakaupo, kamusta po ang spiritual growth natin? Kahit po nakatayo kami rito, we are aiming, yun po yung gusto natin na spiritual, lalago po tayo. Hindi lang basta makikinig. Dapat, Lord, pag lumabas po ako dyan, may binago sa buhay ko na isang araw, gugustuhin ko na maglingkod sa'yo. Diba po? We pray for TGM ABC. We pray for Vista TGM. We pray for Tansa. We pray for Dasmariñas. We pray for our pastor. Do we pray for our pastor? We will pray for sa leadership ni na Pastor Jerry. Kilala niyo po ba si Pastor Jerry? Sina Pastor John? Sina Pastor Kaloy, sina Kuya Dindo. Do we pray for them? Do we pray for our pastoral staff? Yung sword natin, kilala niyo po ba? Diba po? From worship, from service, si Kuya Junmar, sinasama ba natin sa panalangin? Si Kuya Erwin sa worship, sa outreach, si Ate Edith sa relationship, si Kuya Renz sa discipleship, si Kuya Sen. Kilala po ba natin yung sword? Do we pray for them? Nang sa gayon po, sila po ay ang ipipray natin, magkaroon ng wisdom, magkaroon pa ng commitment, na kung saan po, sa wisdom and understanding, they will stand on the truth. Wala pong ibang babanggitin sa lugar na to, kundi ang salita lang ng Diyos. Wala pong ibang agenda sa lugar na to, hindi para magpakilala, hindi para iangat ang sarili natin, kundi ang pangalang Jesus lamang. Do we pray for discernment? Ang dami na pong nangyayari ngayon. Sa buhay po namin, nakakalungkot. Sa family, may mga ganyan. Pero, Lord, nangyayari eh. That's why we pray for our family na sana po, Panginoon, give us discernment. Ano po ba ang tama? Ano ang mali? By reading our Bible, by praying every day for spiritual growth. For our care group. Sino pang walang care group? Palagay ko lahat walang care group eh. Bilang lang po yung care group. Alam niyo po yung care group? Ito po yung pagkukunik-kunik natin na para habang wala kayong ginagawa, instead na busy tayo kaka-YouTube, kaka-Netflix, kaka-Facebook, kukunik ka sa isa mong kapatiran at mag-uusap kayo for the Lord. Amen. Dapat ba may care group? Wala, di ba? Pero palaging pinupost yung care group. Kamusta?
Kamusta po ang care group? Mabuti pa po yung mga bagong Kristiyano, may care group. Linggo-linggo pinupuntahan. Kamusta po yung mga nakaupo? Do you long po ba na ituro ang salita ng Diyos sa inyong kapwa? Do we long for that? Oh Lord, enough na ako dito. Magsisimba ako, uuwi. Zimbabwe. Kailan tayo uupo para maging mentor? Para magturo? Do we pray for Ross Foundation? Ito po yung foundation sa ABC na kung saan po tumutulong. Palagi din po natin ipina-flash dyan. Pagpalain ni Lord ang leadership so that marami pa silang matulungan. Do we pray for Sunday, midweek, and sunrise worship that we have sa TGM Dasma? Do we pray for sa ating tithes and offering na ito po ay palaguin ni Lord? And praise God, sa lahat po ng nasa unahan, nakikita po ito, sure ball. Kita niyo po to? Wow! Pwede bang palakpakan si Lord? Brand new. Nawala. Hello. Brand new monitor. Ba't naiba yung boses ko? Yan. Tinetesting. Brand new monitor. Naiba na naman, sir. Testing pass. Testing. One, two, sir. Di ba? Ganun pag-test. Brand new. Kanino po galing yung pambili? Sa atin din po. And praise God, thank you for your generosity. Because wala naman po tayong ipon nung tayo ay nag-open. But praise God, little by little, sino po ba makakabili tayo ng worth 100,000, 200,000, 300,000 equipment? It's all because we pray for that. No? That God will bless the works na meron kayo. That God will bless our young adult na kung saan po, they are professional na ngayon. We pray for our mga kabataan na nagtatrabaho at yung mga nag-aaral na someday, sila naman ang tutulong. Hindi po pera-pera pinag-uusapan ha. Correct. Let me clear that. Ang pinag-uusapan natin, that blessing na ibinigkaloob sa atin ng Diyos, ine-extend din po natin sa simbahan at isang araw lumalabas tayo. Di ba po? I-bless natin yung iba. Praise the Lord for that. And we pray for the church pa, no? Yung 2,000 square meter na meron pong i-donate. Tingnan nyo po. I-donate lang yung 2,000 square meter para sa ABC, kina Pastor Jerry, and one day, magiging worship center ng TGM. Okay, pwede ba natin palakpakan si Lord? Out of generosity, binigay 2,000 square meter. Pastor, gamitin nyo yan for TGM. Do we pray for young adult, yung monthly gathering nila? Ito po yung mga dating pinagpipray po natin. Kung makikita nyo yung date dyan. Kids Christmas Party na naging matagumpay. Praise the Lord. Amen. Palakpakan si Lord. Christmas Party and Family Day na naging matagumpay. Because bago pa mangyari, pinagpipray na natin. TGM Workers Christmas Party, sino naka-attend doon? Kasama ang ABC. Praise the Lord. At lahat po yata nakakuha ng blessing, di ba? Trinato tayo na isang pamilya kasi we are praying for them. The feeding program na nangyari po noong December 23 na po yan, na bago na. Naging matagumpay. Thank you po again, Acosta family. Thank you po again sa mga sponsor ng groceries. At marami po tayong naabot during that time, na bahagian ng blessing. Pinagpipray po natin. And we are praying na, Lord, maging maayos to. Hindi para makilala ang TGM, but of course, Lord, all for your glory. All for your name. Tama. What else? We pray, dahil meron po mga prayer requests, healing for those who are sick. Napatuloy natin pinagpipray ang mga taong to, mga kapatiran natin to, na Lord, hipuin nyo, i-provide nyo yung needs. We pray for that. And gayon po, sina Kuya June, isama natin dyan, ang Trinidad family, no? Ate Beth, Kuya June, si Eunice, may karamdaman po ngayon. We will pray for them. Kaya po, every time sa GC natin, binabato natin. Sa lahat po ng nasa GC, pinagpipray nyo po ba? Or sinner lang po kayo, wala kayong pakialam? Diba po? Ano ba yung mga pinagpipray natin? Nilagay ko po yung anak ko dyan. Hindi para magmalaki, no? Kasi po niluhod natin yan eh. Lord,
Tulungan mo na ang anak ko makapasa. And isinama natin sa prayer. At praise the Lord na ipasa niya po yung NCLEX. Hindi para ipagmalaki, kundi para mapurihan ang Panginoon. And ano pa yung mga personal prayer nyo, heart's desire nyo? We pray for that. Tama? Amen. Ano pong lahat ng to? Ano pong tawag dyan? Ha? Ano? Kaya, mga prayer points. Sino nakatama ng prayer points? Oh, 3 kape para hindi ka na makatulog. Palagi na lang si Mike nakakasagot. Dati siya rin nakasagot eh. Pero alam ko nakapagkape na si Mike. Di ba po? Yan ay prayer points. Why natin pong pinag-uusapan to? Because this month po, itong first week ng January, ito pong ating what? Prayer and fasting. Amen? Siguro po hindi na ituturo. Usually po, ang nagpe-prayer and fasting, mga workers. But how about po tayo na nandito po? Mga members. Nagpe-prayer and fasting din po ba? Baka hindi. Siguro po this time, gawin po natin. Amen? I-commit natin sa Panginoon. No, ngayon, kung syempre po, meron tayong konting karamdaman at hindi pwede, walang problema. You can pray. By the way, nakalimutan ko, dapat pala pinicturean nyo. Anyway, nakalimutan ko, dapat pinicturean nyo yun, maisama sa prayer points yung mga yun. Ngayon, kung hindi po, every Wednesday po, meron tayong midweek worship, kasama po itong mga to. Iniimbitahan po kayong lahat every Wednesday at 7 p.m. sa ating opisina sa Viva. But this Wednesday, wala po kasi po, tayo po ay in-invite na mag-prayer and fasting doon po sa ABC. Amen? So kung kaya pong pumunta roon, pupunta po tayo. So these are prayer points. So ano pong connect natin nito sa atin pong pag-uusapan ngayon? Ang haba po ba? Because we want po ng bawat isa sa atin na hindi lamang po nakaupo dyan, hindi lamang po dyan ay uuwi, maging, kung hindi po tayo kayang hindi natin kayang maglingkod sa Panginoon ng physically, at least through prayer, magamit po ang mga buhay natin. Amen po ba? Amen. Iba po, kasi Lord, hindi ako may trabaho, may anak. Why not become a prayer warrior sa mga tahanan niyo po? And pinost po natin yan. Hopefully, na-remember niyo po yan. Kung hindi po, pwede kayong humingi ng copy sa atin pong creatives, no, sa ating multimedia, and they will give you a copy. Ina-update po natin yan. Kamusta po kamusta po? So far, pastor, na po sila? Okay na po. Di ba po? Because we are praying as one in unity. At natutuwa po ang Lord doon. Amen? Kaya ito po ang text natin for this morning. Makikita po sa 2 Chronicles 20:3-4. Sabi po dyan, Jehoshaphat was terrified by this news and begged the Lord for guidance. He also ordered everyone in Judah to begin what? Fasting. So people from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek the Lord's help. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na to. Salamat po sa aming mapagbubulay-bulayang salita nyo. Panginoon, nawa sa salita nyo pong ito, Lord God, kami po ay mabago, Panginoon. Sa salita nyo pong ito, Lord God, kami po ay may matututunan. Sa salita nyo pong ito, Lord God, kami po ay mapapalakas. Kaya Lord, salamat. At minsan pong muli, Panginoon, sa umagang ito, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat aming pagkakasalang nagawa. And also, Lord, we welcome your Holy Spirit, Panginoon, to move freely. Search our heart, Lord. Lord, kayo ang manguna sa aming puso. Kayo ang manguna sa aming buhay. Let the Holy Spirit, Lord God, and your will be done in our lives. And Lord, alam namin hindi kami aalis dito nang walang pagbabago. And at pagbabagong ito, Lord God, is for the betterment ng bawat isa sa amin. So all glory and honor belongs to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Yan.
Sa chapter 19 po, Jehoshaphat ay nag-ano daw po siya, no? Itinalaga niya yung mga judges, no? So, binigyan niya na po ng mga binigyan niya po ng kanya-kanyang trabaho po ang mga judges during that time, no? So King Jehoshaphat ang nakaupo during that time. And then after that, sumunod po ito, no? Sumunod po 'yan at ang sabi po diyan, no, sa unahan po niyan, after this, the armies of the Moabites, Ammonites, and some of the Mennonites declared war on Jehoshaphat. Kaya po nung mapakinggan niya po yan, napakinggan niya na sila po ay sasalakayin ng sobrang dami, no? Ang sabi doon, vast. Ito po ang biglang pumasok kay Jehoshaphat. No? Siya po ay, ang sabi diyan, was terrified. No, so what will be our title for this morning? Alam ko po, ang bawat isa sa atin, marami din pong problemang dinadanas, marami pong iniiyak sa Lord. No, hanggang ngayon, baka hindi pa nagaganap sa buhay natin. But this kwento po sa buhay ni Jehoshaphat, the heaven responded. No, sa kanyang panalangin, sa kanilang panalangin, sa kanilang pag-aayuno, the heaven responded. At gusto po ba natin mangyari yun sa ating buhay? No? Na pag tayo po ay dumulog sa Panginoon, tayo po ay nanalangin sa Panginoon, we pass, the heaven will open for us. At yan po ang dinesire po ni Jehoshaphat because sobrang takot po. When heaven responds, no, a call to prayer and fasting. And nawa po, ano natin na bakit, Lord, kailangan naming mag-fast? Bakit kailangan namin mag-prayer and fasting, Lord God? So ito po ang ating pag-uusapan and syempre papasok po tayo sa acrostic na fast, no? With that verse po, ito pong ating pag-aaralan. So number 1 points po, ano pong number 1 points? Unang-una, balikan natin ang text. Nasabi niyan, Jehoshaphat was, He was terrified, no? Pakiclick po, yan. He was terrified by this news, no? So na-terrified po siya, bakit po? Dahil meron pong a vast army from Edom is marching. Ibig sabihin po niyan, a huge problem is coming. Sabi niya, Lord, napakalaki po nito, wala naman po kami magagawa. Kaya nilalapit namin sa inyo ngayon, Panginoon. Do you have a huge problem? Tama, meron tayo eh. Meron po tayo. Maybe it's personal, maybe sa trabaho, maybe sa health. At this time kay Jehoshaphat, a vast army from Edom is marching. So, napakalaki ng kanyang problema. So, ibig sabihin po, anong meron dyan? Meron pong takot during that time. Sa ating pong buhay ngayon, baka meron din tayong takot eh. Why? Kasi Lord, yung kapatid ko po eh, dumadanas po ng ganito. Lord, yung asawa ko po, Lord, yung anak ko po. At hindi po to natin maitatago, meron talaga tayong takot. We have fear. Bakit po? Kasi po meron tayong hinaharap na crisis as well as meron din po ang, pakiclick po, meron din po ang sina Jehoshaphat during that time. At ano po ang crisis sa buhay natin? Ano po ang crisis? No, unang-una po ang sabi po dyan, critical condition. No? Meron po bang critical condition ngayon sa buhay nyo? Maybe it's health, maybe it's yung normal life mo, hindi na normal. Kasi merong critical na kondisyon ngayon sa ating pamumuhay. What else? Meron pong rapid changes, no? Ano yung rapid changes, no? Baka meron pong isang demand, immediate action. Ano po rapid changes? Bigla kang nalipat ng trabaho. Na Lord, sanay na ako sa dasma, nandito na lahat. Nandito na lahat, Panginoon. Why po biglang nilipat mo ako, Lord? Di ba po, rapid changes. Ano pa pong meron dyan? Increased risk. No? Baka biglang may danger, nalagay ka sa alanganin. Di ba, crisis yan eh. Biglang nawalan ng preno yung sasakyan mo. Di ba po? Kanina lang, si Kuya daw ay naputukan ng gulong. Di ba po? But praise God, maayos na po. Amen? Biglang, sige palakpakan natin si Lord. Biglaan po yun.
Di ba po, wala ka namang control po doon. Si Lord ang may alam. But praise God po. What else is strained resources, no? Meron tayong strained resources. Pag sinabi pong strained resources, no, worn out na kung anong meron ka. Tama ba? Paubos na. Mukhang hindi naaabot, Lord. Lord, wala na akong pambili ng preno, wala na akong pambili ng gulong. Araw-araw binabiyahe mo yung motor, yung sasakyan, di ba po? What else po? Immediate decisions. Lord, kailangan, eto na Panginoon, pag hindi kasi, paano to, Lord? Lahat po yan, crisis sa buhay natin. And what else? Situation is uncertain. Nagiging unfavorable sa atin. Lahat pong yan, nararanasan po natin yan. And these are true, inevitable po yan. Sabi sa salita ng Diyos, in this world, you will have many what? Troubles in life. Pero ang sabi ng Lord, but take heed because what? I have overcome the world. Kaya po ang tanong po dito, how should we face fear and crisis sa ating buhay? Ano po ba to? Matatakot na lang? Magmumukmok na lang? Bibigay na? Di ba? Pero po ang sabi po sa salita ng Diyos sa 2 Timothy 1:7, ito po ang sabi po dyan. Paklik na lang po. Yan. 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear, but of what? Power and of love and of what? Sound mind. So every time na dadating yung problema sa ating buhay, hindi daw po dapat takot. Kundi po, isipin natin na when we are weak, we are strong in the Lord. Amen? Because siya po ang ating kalakasan. Kung sinasabi sa sitwasyon na awayin mo yun, sinasabi sa sitwasyon na inisahan ka niya, awayin mo, ang sinasabi ng salita ng Diyos, mahalin mo. Sa halip na awayin, mamahalin mo. Sa halip po na ikaw po ay magbasag, ikaw po ay magwala. Ang sabi dyan, sound mind. Ang sabi po sa ibang translation, self-discipline. Instead na makipag-road rage ka, teka lang, ako yung isang Kristiyano, ako binigyan ng Lord ng sound mind, hindi ako makikipag-away. Yun po yun. Bagamat merong problema, may takot, nire-remind tayo ng Lord, meron tayong kapangyarihan, nagmumula sa Panginoon, merong pag-ibig na meron na tayo ngayon sa ating mga buhay, so hindi mo na paiiralin yung galit, at meron tayong sound mind. Ibig sabihin, hindi tayo padalos-dalos ng desisyon, bagkus, Lord, ano po ba ang gusto nyo? Self-discipline. So, ganyan daw po natin naharapin. Second point po natin, number 2 po, ang sabi po dyan, Jehoshaphat was terrified by this news and what? Begged to the Lord for what? Guidance. Do you have that terrible times ngayon? Ano pong dapat gawin? Beg the Lord for guidance. Search for the Lord. Not our physical strength, not our resources, not our compadre, not the vice mayor, not the mayor kung malakas ka doon, but first and foremost, beg the Lord for guidance. Not our skills, not our kung ano pa mang natutunan mo. Ang ibig sabihin po, plead for solution. Lord, ano ba? At minsan, yun nga na malungkot. Ang gusto natin, pag tayo humingi sa Lord ng solusyon, gusto natin agad-agad na. Tama? Ayaw na nating mag-antay. Ayaw na nating pahabain pa, Lord. Now, pero ang tinuturo talaga dyan, gawin mo nga rin yun. Lord, kailangan ko ng solusyon. Kayo lang ang aking maaasahan. Yan po ang ginawa ni Jehoshaphat. Hari ng Huda. Di ba may kanta nun? Alam niyo po yun? Unang panahon sa aklat ng kronika, may hari. Jehoshaphat, may hari ng Huda. Judah, yan. Sila'y nag-ayuno, sabay na nagpupuri. You pled for solution. No? Ayaw natin nga lang maghintay, kaya minsan kapit sa patalim po ang ginagawa natin. Nakakalungkot, no? Kung minsan po gagawin natin ang lahat kahit di tama, minsan manlalamang pa tayo or manluloko pag may problema. Nagawa nyo na po ba yun? Lalo na sa trabaho, gumawa ka ng letter o kaya nagpa-produce ka ng medical certificate na peke naman yung pirma. Kasi masisisante ka eh. Kaya lang napa-absent ka during that time.
So ang ginawa mong solusyon, gumawa ka ng peking medical certificate, pinirmahan mo, di ba po? Nakakalungkot. Pero ang sinasabi po, ask for solution sa Panginoon. Kaya po ang sabi po sa salita ng Diyos in Philippians 4:6-7, bilisan po natin, don't worry about anything. No? Ang third point po natin, no? Ask in prayer. Di ba po? Philippians 4:6-7, don't worry about anything. Ang sabi dyan, pray about everything. Tell God what you need. Anong kailangan mo ngayon, kapatid? Tell it to God right now. And thank Him for all He has done. Yun po ba nagagawa din natin na magpasalamat sa Panginoon? Salamat Lord kasi December 31, meron kaming munting salo-salo na dati hindi naman nagaganap. Lord, pinagpipray ko na yung kapatid ko, yung kamag-anak ko, makasama ngayong December 31. At nangyari, meron bang ganon? Did you pray for that? Did you thank God for that, for what had happened? Sa lahat po ng binigay niya. Alam niyo po yung fear, no? It becomes wisdom sa atin to. Kung meron tayong Diyos na pinaniniwalaan at we give trust, yung fear po nagiging wisdom. Why? Because ang Lord po ang ating nilalapitan. Kaya po ang Lord po magbibigay ng solusyon. Kaya yung fear na yan ni Jehoshaphat, it was naging wisdom po. Kung meron po tayong tunay na pagtitiwala sa Lord. Kaya sabi diyan, then you will experience, ano sabi diyan? God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your heart, your mind as you live in Christ Jesus. So magkakaroon na ng peace, magkakaroon lang po ng sound mind kung tayo po ay what? Namumuhay sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen po ba? Tulog ata. Sige po, lahat ng tulog pumalakpak. Tulog. Lahat po ng tulog ang sabi. Pero lahat po ang nabubuhay sa Panginoong Hesus. Sige, sumigaw ng Hallelujah! 1, 2, 3! Hallelujah! Yun po. Pasensya na din sa mga tulog. Talagang nahuli po na tulog kayo. Joke lang po yun. Ask prayer. Pag tayo po ay nag-ask sa prayer, bakit po? Kailangan i-push natin yan. Kailangan kasi mag-ask tayo sa Lord ng prayer. Kasi may peace sa Kanya. Merong understanding sa Panginoon. Merong sharpness. Meron pong, pag sinabing sharpness, merong wisdom. Merong help. Kasama po sa sharpness na yan, na ikaw po ay manghihingi ng tawad sa Panginoon. Yung wisdom na yan, kaya ang Jehoshaphat po ang hari ng Huda. They even wear sackcloth. Pag sila po ay nagsasaklot, it means humility and they ask for forgiveness sa lahat ng pagkakasala. The moment na sila po ay nagsuot ng sako. Hindi po ako galit. Third point. Ang sabi po dyan, to begin fasting. So ano po ang dapat natin gawin? Pag merong malaking problema, try to fast. At wag nyo pong itry. Isa pamuhay na po natin yan. Alam nyo po, every now and then ako po, sometimes nagpa-fast ako ng may tinatawag na intermittent fasting lang po. Ibig sabihin, hindi ako magbe-breakfast, o kaya hanggang lunch, hindi ko po ako magla-lunch. No, hindi lang para pagandahin yung katawan mo, but of course po, you are setting yourself, no, na hindi ka lang mabubuhay sa tinapay. Amen po ba? Bagkus sa salita ng Diyos. Try to fast po. Bago mag-Sunday, pwede kayo mag-fast ng Sabado. Di ba po? Ano po ang meron dyan? To begin fasting means humbling before God. Yung po pala yun. Hindi para, ay kaya ko yan, kaya kong fast kasi malakas. No. You are humbling before the King of Kings and the Lord of Lords. Lord, magfa-fast ako ngayon kasi gusto ko pong ibaba ang sarili ko. You deny yourself, di ba? Kaya po sa fasting po, we are denying ourselves. No, kaya po ang sabi po diyan, no, sa Psalms 35. Ba't ganun? Okay, third point is sustained by God.
No, so ang atin pong S is, we are sustained by God. Ibig sabihin, kahit po tayo nagpapas, hindi mo yan ikamamatay. No? Bagkus po, ikaw po ay aasa na ang Diyos po ang magpapalakas sa iyo. Ang salita po ng Diyos, habang nagpapas ka, ang magpapalakas sa iyo, ang magbibigay sa iyo ng karunungan. Psalms 35:13, ang sabi po dyan, but as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth, I humbled myself with fasting. Ibig sabihin po kasi niyan, sa unahan po niyan, habang ginagawan daw po siya ng masama, tingnan niyo po yan, yung 12 po niyan, ginagawan siya ng masama, ang ginawa niya po, sa halip na siya ay gumante, no? Nung may sakit pa sila, ang ginawa po ng taong to, siya po ay nagsuot ng sako, nagpakumbaba upang ipag-pray yung kaaway. Can we humble ourselves? Yan po yun eh. Kaaway ko yun, bakit ko ipagdadasal? Pero this time, dahil meron akong Diyos, I will fast, Lord, pagalingin mo yung salbahe kong kapitbahay. May salbahe pa no? Wag na lang, walang salbahe, joke lang yun. Lord, pagalingin niyo po yung kapitbahay ko. Kahit ikaw po ay, alam mo na yun. Iba po, may mga ganong kapitbahay. But Jesus told him, ang sabi po sa Matthew 4:4, ito po, nang after po ng ating Panginoong Jesucristo po ay nag-fast for 40 days and 40 nights. Ito na po si Taning. Ang sabi niya, nagugutom ka na, utusan mo yung mga batong to na maging, ano po? Maging isda. Maging tinapay. Pero ang sabi ng Panginoon nito, Jesus, but Jesus told him, no! The scripture says people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kaya po sometimes it's better for us na mag-fast po. Once in a while. Starting tomorrow po hanggang Sabado is our fasting time po. January 5 to 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magbe-break po tayo ng 10. No? So, when we are sustained by God, ibig sabihin po niyan, kaya ka nasusustain ng Panginoon, and in your heart, you have a bowed, repentant heart sa harapan ng Diyos. When you are fasting, Lord, i-sustain mo ko, sa iyo lamang ako magtitiwala. Patawad, Panginoon. And that's why po, somebody can fast for a week, for a month, even 40 days, may gumawa din po niyan. Ang alam ko, mga Koreano, parang kaya nila ng 40 days. Bakit? You bow down to the Lord with repentant heart. Ganun daw po ang pagpapas. Hindi para, ang sabi pa nga, hindi ka magpapasting na, nagpapasting ako, gulo-gulo yung buhok mo. Para magmayabang ka, 3 days ka lang, ako 7 days. Hindi po. Ang sabi, pag nag-fast, dapat yung heart ang tinitingnan ni Lord. Yung heart mo, nagbow yan. Habang nakabow yan, humihingi ng tawad sa Panginoon. Next point po, 4 points. Ang sabi po dyan, so people from all the towns of Judah came to Jerusalem to what? To seek the Lord's help. Kaya po lahat sila nagsama-sama po. Sana lahat tayo magsama-sama. Ipag-pray po natin yung nakalista kanina. Ipag-pray natin yung mga prayer requests. Kaya po sa GC, pwede po ba pakipag-pray? Pwede po ba ganito? Kasi naniniwala tayo in unity in prayer and in fasting. Pakikinggan tayo ng Lord. That's what happened po. Sige, palakpakan natin si Lord. That's what happened po kay King Jehoshaphat during that time. Ang sabi dyan, a vast army, super dami, wala silang magagawa, but to fast and to pray to the Lord. Kaya po, ang sabi po dyan, ang sabi po, when we fast, pakiclick na lang po. Number 4, anong point natin dyan? Point number 4, the heart behind the fast. Kung ano man yung heart sa likod ng puso na yan habang nagfa-fasting ay a rightly positioned, humbled heart that seek and trust God. Yun ang purpose bakit ka nagfa-fast. Yun ang laman ng puso mo.
No more, no less, wala nang ibang agenda, kundi ang posisyon mo ay ibaba ang sarili mo, ang Diyos ang may taas, hanapin siya at magtiwala sa Kanya. Na kaya mong hindi kumain ng baboy sa isang araw. O 3 araw. Ano bang paborito mo? Kalimutan mo muna. Dito ako sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin, tatalunin mo yung last mo. Kaya nagfa-fast. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, di ba po, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Eto, patapos na po tayo, basahin lang po natin. Dito na po tayo sa conclusion. So ano po ba yung nangyari? Wala lang po ba? Nag-fast lang po sila. Tingnan nyo po, napakaganda po na ginawa ng Diyos kay Haring Jehoshaphat at sa buong Judah. Tatalon-talon lang po tayo dahil masyadong mahaba po, but we will just get what are necessary verses. Ang sabi dyan, 2 Chronicles 20:12, 13, 15, 17a, our God, sabi ni Jehoshaphat, no? Oh, our God, won't you stop them? Pwede bang pahintuin mo sila? We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do, but we are looking to you for help. Ganyan din po ba tayo ngayon? Kasi Lord, ang laki ng problema ko. Lord, hinahanap kita ngayong umaga, kaya ako nandito, Panginoon. Nakaupo ako dito kasi alam ko, Lord, merong solusyon sa malaki kong problema. As all of the men of Judah stood before the Lord with their little ones, wives, and children. So habang sinasabi ni Jehoshaphat publicly, kasama niya po ang buong Judah, kasama ang mga maliliit na bata, ang mga asawa, and mga children at mga babies. Moving forward, ang sabi dyan, no, sa verse 15, he said, listen, all you people of Judah, listen, TGM Dasma, and Jerusalem, listen, King Jehoshaphat, this is what the Lord says. Kasi po, meron pong isa po diyang tao po na kinausap po, no, ang pangalan niya po, the Spirit of the Lord came to him, ang pangalan niya po, no, si Jehazel. Siya po ay kinausap ng Lord at ito po ang sinabi niya. He said, listen all you people of Judah and Jerusalem, listen King Jehoshaphat, this is what the Lord says. At ito din po yung sinasabi ni Lord sa atin. Do not be afraid. Sabi mo sa katabi mo, do not be afraid. Do not worry. Wala si Kuya Jun eh. Suot niya nung nakaraan. Do not worry. Do not worry. Don't be discouraged by this mighty army. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawala ng pag-asa kung mayroon kang malaking problema. For the battle is not yours. Kanino po? But God. Yung problema mo kapatid, hindi mo yan problema. Problema ng Diyos mo yan na buhay, na inaasahan mo, na nagtitiwala ka sa Kanya. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Moving forward, at ang sabi dyan, but you will not even need to fight. Biruin mo, hindi pala nila dapat makipaglaban. Wala daw silang gagawin. Ang laki ng problema, pero ang sinasabi ng Panginoon, but you will not even need to fight. Bakit? Kasi yung laban mo, laban ko yan, anak. All you have to do is magtiwala ka sa akin. And moving forward po, 18, then ang sabi po dyan sa 18, 21 to 23, then King Jehoshaphat bowed low, nagbow po siya sa Panginoon with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem did the same, worshiping the Lord. So habang nangyayari po yan, nagsasalita yung tao na kinausap ng Panginoon, si Jehoshaphat, ang Haring Jehoshaphat, at lahat po sila nagpatira pa sa harapan ng Diyos habang wino-worship. Kaya din po ba natin gawin yun kung may problema tayo? Hindi po yung, ang papasok agad sa isipan natin, kailangan pumunta ako doon, mangutang na ako doon, kailangan maghanap na ako ng magiging solusyon. Why not bow down, magpatira pa sa Panginoon and start worshiping the Lord muna? More than anything else. Verse 21, ang sabi dyan, after consulting the people, the king appointed singers to walk ahead. Biruin nyo, may kumakanta pa. Ang laki ng problema, nagsipagkantahan of the army, singing to the Lord and praising Him for His
holy splendor. This is what they sang. Ano sabi dyan? Give thanks to the Lord. His faithful love endures forever. Yan lang yung kinakanta nila, oh. Magpasalamat sa Panginoon. Kasi baka hindi na tayo nagpapasalamat sa Panginoon eh. Magpapasalamat lang tayo pag may mga lalaking bagay. How about the small things? Ang sabi dyan, give thanks to the Lord. Hindi naman sila sinabi, Lord, papanalunin mo kami. They give thanks to the Lord. His faithfulness kasi and His love will endure forever. At malapit na tayo matapos. Ang sabi sa 22 to 23, at the very moment they began to sing and give praise, the Lord caused the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir to start fighting among themselves. Biruin mo yung kalaban nila, sila po ang nag-aaway sa kanila sa isa't isa. Ang ginagawa lang ng Judah, they just keep singing and thanking God sa araw na yan. The armies of Moab and Ammon turned against their allies from Mount Seir and killed every one of them. After they had destroyed the army of Seir, they began attacking each other. At ang sabi doon, pagdating nila doon sa lugar na mag-aaway, lahat po nakita nila puro patay. Wala po silang ginawa. Alam niyo po ang ginawa nila? Pinagkukuha nila kung ano na lang po yung pwede nila pakinabangan for 3 days dahil sa sobrang dami na pwede nilang kunin. Without even fighting. Hindi na nakipag-away, but God blessed them pa. So if we want to happen sa ating buhay, we learn to fast, to pray, to thank God. Kalimutan mo muna yung request mo. Pwede, pasalamatan mo muna si Lord. But kung desire mo na ipag-pray yun sa Lord, sige, Lord, ito yung desire ko kasi. Without anything, wala kang gagawin. So ano po ang dapat natin gawin? Dito po tayo magtatapos. In conclusion, turn your fear to faith. Pakisabi sa katabi mo, may fear ka? Turn it to faith. Your worry to worship. Meron kang anxiety, meron kang gustong ipag-pray, meron kang nagugulumihanan sa utak mo, sa puso mo, start worshiping God. And God will do the rest. Kung gusto mo ang kasagutan, kapatid, ilapit mo sa Lord ang pangangailangan mo to prayer and fasting. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? As our song leader, ay kakantahin po ito. Let's try to thank God for what He has done sa 2025. Ano bang ginawa mo, Lord, ng 2025 sa buhay ko? Pasasalamatan kita. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos, Ama. Sige po, awitin natin to. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. Habang nakataas ang dalawang kamay, pakita na, Lord, without you, we are nothing. Without you, Lord, wala kaming magagawa. Without you, Lord, walang tagumpay sa buhay namin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, O Diyos. Salamat, Lord, sapagkat hindi ka nagbabago, Panginoon. Hallelujah. 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 Yes, God. Yes, Lord. Sa buhay ko'y napakabuti mo. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. Aming Diyos, Ama. Lord, kita mo sa puso namin kung paano ka namin pasalamatan, Lord. Nawa, Lord God, pagbigyan ka namin ng kaluwalhatian,
aming awitin ngayon. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa provision mo. Salamat sa kagalingan. Salamat, Lord, sa pag-iingat. Lord, salamat sa pag-ibig, sa kapayapaan, Panginoon, na meron kami sa aming mga tahanan. Salamat, Lord, sa pag-asa. Salamat, Lord, sa pagkakaunawaan na meron kami sa aming mga tahanan. Salamat, Lord, sa lahat ng bagay. At salamat, Lord, sa mga bagay na hindi namin napasalamatan noon. Salamat. Sa iyo ang lahat ng papuri, Lord. Sa iyo ang lahat ng pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Ayan po. At tayo po muna yung makakaupo for our